Kamusta everyone? Welcome back sa podcast na kung saan nagkukwentuhan tayo tungkol sa totoong buhay. Mga experiences na minsan tahimik lang nating dinadala pero napakalaki ang impact sa atin emotionally, mentally, at financially. Today's episode is medyo mabigat pero napaka-realistic. Pag-uusapan natin ang isang bagay na halos lahat tayo ay kinakatakutan, ang biglang pagkakasakit at ang hospital bills na kasunod nito. Minsan kasi isang simpleng lagnat lang ang akala natin, isang simpleng panghihina. Pero kapag umabot na sa point na kailangan ng ma-confine sa hospital, doon mo marirealize kung gaano kahirap hindi lang physically kundi financially. At sa episode na ito, gusto kong i-share ang isang actual hospital billing experience mula sa isang patient na na-admit dahil sa viral infection. Hindi ito para manghusga sa hospital, hindi rin ito para takutin kayo. Ang goal natin today is awareness. Awareness kung pagaano kaimportante ang paghahanda, healthcare, PhilHealth benefits, emergency funds at lalo na family support during difficult times. So, if ready na, samahan mo ako sa usapang ito. So, isang 67 years old patient biglang nanghina. Kailangan ma-admit sa hospital na confine siya sa isang isolation room mula April 8 hanggang April 10. Halos 2 araw lang. Pero kahit 2 araw lang yon, may kaakibat agad na hospital expenses. At doon natin makikita ang reality. Kapag may sakit ang mahal mo sa buhay, hindi mo na unang iniisip ang pera. Ang iniisip mo agad, okay lang ba siya? Gagaling ba siya? Ano pa ang kailangan? Pero habang tumatagal ang confinement, unti-unting pumapasok ang reality ng gastusin. May room charges, may medicines, may laboratory fees, may supplies, may professional fees, at minsan kahit simpleng gamit sa hospital, may corresponding cost. At based sa billing statement, umabot sa mahigit 22,000 pesos ang total amount. Ngayon, para sa ibang tao, baka sabihin nila ay okay pa yan. Pero para sa ordinaryong pamilya, malaking halaga na yon, especially kung hindi prepared, especially kung walang emergency fund, especially kung sakto lang ang kinikita buwan-buwan. At ito ang hindi minsan na pag-uusapan online. Marami tayong nakikitang aesthetic lifestyle videos, travel goals, luxury content, latest gadgets, pero bihira natin pag-uusapan ang emergency realities. Yung moment na kailangan mong humanap agad ng pera para sa gamot, yung moment na nagko-compute ka habang nag-aalala, yung moment na gusto mo lang gumaling ang mahal mo sa buhay pero iniisip mo rin kung paano babayaran ng bills. At alam mo kung ano ang isang pinakamahalagang part dito? PhilHealth. Sa billing na ito, malaking tulong ang PhilHealth deduction. May na-cover itong amount na nakabawas sa final bill at dito mo marirealize na kahit minsan maraming reklamo ang tao sa healthcare system, malaking bagay pa rin talaga ang may health coverage. Kasi imagine kung wala kang deduction, mas lalaki pa ang babayaran. Kaya para sa mga nakikinig ngayon, if employed kayo, if may pagkakataon kayong maghulog sa PhilHealth, HMO, insurance, or kahit simpleng savings man lang, huwag nating i-take for granted kasi hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng medical emergency. At minsan, isang confinement lang, kayang ubusin ang ilang buwan mong ipon. Pero alam mo ano pa ang mas mabigat? Hindi lang yung bill, kundi yung pakiramdam na may mahal kang tao na nakahiga sa hospital bed, tahimik, mahina, umaasa na magiging okay din ang lahat, especially kapag parents natin ang may sakit. Habang tumatanda tayo, unti-unti nating nare-realize na hindi habang buhay malakas ang ating mga magulang. Darating at darating yung panahon na tayo naman ang mag-aalaga sa kanila. At minsan doon mo pa mararamdaman yung pressure ng adulthood. Yung realization na kailangan kong maging strong, kailangan kong dumiskarte, kailangan kong humanap ng paraan at totoo yun. Maraming Pilipino ngayon ang isang medical emergency lang ang layo sa financial struggle. Kaya hindi nakakahiya humingi ng tulong, hindi nakakahiya magsimula ulit, hindi nakakahiya magtipid. Ang nakakabilib ay yung mga taong kahit pagod na, patuloy pa ring lumalaban para sa pamilya. So ano ang pwede nating matutunan dito? Number 1, health is really wealth. Masyado natin minsan pinapabayaan ang ating katawan.
puyat, stress, hindi tamang pagkain, laging overtime, walang pahinga. Akala natin okay lang lagi hanggang sa katawan na mismo ang sumuko. Number 2, prepare for emergency. Hindi mo kailangan maging mayaman para magsimula. Kahit paunti-unti, kahit maliit na savings, kahit simpleng emergency fund, malaking tulong na yon someday. Number 3, appreciate your family habang nandyan pa sila. Kasi kapag nasa hospital ka na, doon mo na marirealize na wala talagang mas importanteng bagay kundi ang buhay at pamilya. Hindi mahalaga kung gaano kamahal ang cellphone, hindi mahalaga kung gaano kaganda ang outfit. Kapag may emergency, ang pinaka-importante lang talaga ay okay ba ang mahal ko sa buhay. At sa mga nakikinig ngayon na may pinagdadaanan, may sakit na family member, financial problems, or emotional stress dahil sa hospital situation, gusto kong sabihin sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Maraming tao ang tahimik na lumalaban araw-araw. Maraming pamilya ang nagsasakripisyo, maraming anak ang gumagawa ng paraan para lang mapagamot ang kanilang mga magulang. At kung isa ka sa kanila, saludo ako sa iyo. Continue fighting, continue praying, continue hoping for better days because someday all of these struggles will become part of your story of strength. Thank you so much for listening sa episode na ito. If this episode touched your heart, feel free to share this with someone who needs encouragement today. Again, this is your podcast companion reminding you na alagaan natin ang ating health, pamilya, at future. So stay safe everyone and I'll talk to you again in the next episode.